Gusto ko lang i-share sa inyo guys kung paano natin to gagamitin ng ating remote switch, no. Ito yung remote switch natin kung makikita natin, no. Tapos dito guys, kung makikita natin 12 to 72 volts DC lang siya. So paano natin to ngayon ikabit sa ating 220 volts? Para makabit to sa ating 220 volts guys, ito yung input natin, ito yung output natin, no, kung makikita natin. So bali dito natin ikabit yung power supply, tapos ito naman papunta sa relay natin. Ngayon paano natin to ikabit sa ating 220 volts na mapagana natin ang contactor natin? Itong contactor natin ay 220 volts ito, no, kung makikita natin dito. Paano natin ngayon to mapapagana ang 220 volts samantala ito ay 12 to 72 volts DC siya, tapos ito naman AC, 220 volts AC. So paano natin yan mapapagana? Gumamit tayo ng power supply. Itong power supply natin guys, naka-design na ito na ang input niya ay 220 volts, 220 volts AC, no. Mayroon isang setting dito, no, 220 volts at saka 110. So i-setting natin sa 220 volts. Pag nakaganon kasi siya guys, ayan ay 110 volts siya, no. Dapat pihitin natin to sa 220 volts dahil 220 volts yung supply natin. 220 volts ang input niya AC, tapos ang labas niya 24 volts DC. Bali ang switch natin ay 12 to 72 volts. So kung lagyan natin ng 24 volts, ibig sabihin pwede niyang madala, pwede niyang makarry sa ating remote receiver, no. Hanggang 72 volts kasi ang kaya niyang makarry na voltage. So 24 volts DC ang ating ilagay, pwede siya, no. Paglagay natin dito sa power supply guys ng 220 volts dito sa taas, ang labas niya ay 24 volts DC, ilagay naman natin dito, ilagay kaagad natin dito sa input natin, no, input natin. Pero dapat guys, positive to positive, tapos negative to negative, no. Ang negative dito, negative, tapos negative din, no. Tapos ang positive naman, ang positive naman dito, tapos positive din, no. Positive to positive ang connection, negative to negative. Tapos lusot dito sa kabila guys, magkakaroon ito ng 24 volts DC ang ating output. Ngayon, paano naman natin to ikabit? Dahil hindi naman to pwede i-direct sa contactor, no. Ikabit naman natin sa relay. Itong relay natin ay 24 volts, no. Ngayon, pagkabit natin dito sa relay guys, step by step ito guys para mapagana natin ang contactor. Pagkabit natin sa relay, ng coil ng relay, i-direct natin dito sa coil. Ang negative positive sa ating remote receiver, i-direct natin ilagay dito sa coil ng relay natin na 24 volts. Ngayon, paggana ng 24 volts natin guys, ang contact nito na normally open, yun ang ilagay natin sa contactor. Bali, ang normally open nito, ang isang contact nito, ilagay natin sa line 1. Tapos ngayon, lusot naman dito sa kabila, no, ilagay na natin sa A1 ng contactor natin. Ganun siya, no, A1 ng contactor. Tapos ang A2 nito papunta na sa neutral or line 2. Uulitin ko guys, ilagay natin sa normally open sa line 1 itong isang wire, no. Tapos lusot dito sa kabila, ilagay naman natin sa coil ng ating contactor, no. Ilagay natin dito sa coil ng ating contactor. Tapos ang line 2 ng ating contactor or neutral, ilagay natin sa line 2 or neutral, ang A2 ng coil ng ating contactor. So ngayon, mapapagana na natin ang ating contactor guys. Ganun ang paggawa guys, dapat step by step para mapagana natin ang contactor. Marami kasing nagtatanong regarding doon, kaya minabuti na ginawan ko na lang na explanation. Sana guys nakapagbigay ito ng konting kaalaman sa mga baguhan. Maraming salamat sa inyo guys, hanggang sa muli.